Eto, good afternoon guys. Ito na naman si Matsuki TV. Mayroon tayong repair dito. Isang single burner na glass top. Ayan, tinanggal ko na yung salamin guys. Pero yung sa likod makikita nyo may discoloration yung pinakang tapat ng L-type connector. So nag-aapo yan dyan. Pag may singaw kasi minsan yan, pag luma na. Yung L connector na yan. Swivel type kasi yan. Na pwede natin i-rotate ng 360 degrees kung saan natin gusto itutok yung hose. So ito tinanggal ko na para ma-check natin ang bula. Ayan. Gagalaw-galawin natin ng konti yan. Makikita nyo sisingaw yung lulubo yung bula na yan. So ibig sabihin may singaw. Tutok natin sa camera para makita nyo maigi. Ayan. Lagyan natin ng bula ng mas marami para ayun. Ayan. Lumubo na. Doon yan sa swivel type. Ayan o. Ayan. Ayan. Yan. Kita nyo. Delikado po yan. So kailangan natin palitan yan. Tatanggalin natin. Meron naman tayong pampalit na bago. Wala na remedy yan. Hindi na pwedeng repairin yan. Yan. So, kailangan natin palitan ng bago. Ayan. Pakita ko sa inyo kung paano natin procedure kung paano pagpalit. Para kung sakali kaya nyo palitan yan, order na lang kayo sa online o kaya sa mga LPG supply. Meron silang tindang ganyan, L-type connector kung tawagin. Sabihin nyo lang L-type connector para sa gas tube. Alam na nila yan. Ayan, so kung mapapansin nyo may lumulubo ng konti pero kanina talagang lobo. Ayan, lagyan natin ng bula. Ayun, kita nyo, ayan o. Yun, ayan. So malakas yan. Mahina lang tingnan pero pag naipon yung singaw na yan sa ilalim ng ating mga kalan sa kitchen, delikado po. So yung ganyang mga bagay hindi natin dapat pinagbawalang bahala. So karamihan nagiging cause po yan ng sunog. Pag na tumagal at dumami yung nag-accumulate na gas sa kitchen natin, maaaring mag-cause na explosion. So delikado po yan. Huwag natin ipagwawalang bahala. Maging mapanuri tayo yung amoy natin, yung pang-amoy natin medyo tatalasan natin. Kailangan pag may naamoy tayong amoy LPG ay maging aware na kagad tayo. Isara kagad ang tangke. Yan, tapos tumawag tayo ng serviceman, yung tumawag kayo sa mga kinukuna in-orderan nyo ng gas, baka may alam sila kung paano ang mga pag-check niyan. Yan. So lamang pa rin yung nagiging nagiging aware tayo lagi sa mga ganyan. Maging pag may naamoy tayo, automatic, wag natin ipagwawalang bahala. Pag malakas ang amoy sa kitchen nyo, wag kayong magbubukas ng mga ilaw, wag kayong yung mga magkukos ng spark. Iwasan nyo po yun. Or pinakamaganda, buksan ng bintana, isara yung tangke, yung mga ventilation nyo, buksan nyo para makalabas yung LPG, presence na LPG sa loob ng ating mga kitchen. Ayan, so tatanggalin natin ngayon yung luma. Medyo gamit tayo ng, actually ang ginagamit dyan na lyabe is pag hindi 14-15 na lyabe, pero kung wala, katala pwede. Pero ingat po tayo pag tatanggal nyan, lalo pag kalawang na yung tubo. Posible kasing mapilipit yan yung tubo. Mahirap paghanap niyan yung tubo ng lalo yung ganyang yung glass type. Medyo mahirap hanapin yan. At wala kayong mabibili niyan. So iwasan natin na mapilipit yan. Kailangan alala yung pagtanggal ng L-type connector. Ayan. So ayan, dahan-dahan lang. Pag alanganin, huwag niyong persahin. Kasi baka maputol. Naputulan na ako dati ng tubo niyan yung kalawang. Actually hindi ko naman kailangan yung tubo, kukunin ko lang yung connector second hand. Palibasa kalawang na pinersa ko naputol. May hindi naman sa customer, sa akin yon. So walang problema kasi kung sa customer yan magbabayad kayo. Kayo gagawa ng paraan, maghahanap kayo ng kapamalit. Yan. So ayan, tinatanggal natin yung mga yung pinakang sealant na ginamit ng manufacturer. So ang gagamitin natin ngayon dyan, hindi na sealant kundi teflon tape. Pwede na yung teflon tape. Tapos ang pagbabalik niyan, kailangan maingat tayo. Sentro yung thread, hindi pwedeng tagilid. Posible kasing masira yung thread, malulos thread. So yan ang gagamitin natin, teflon lang. Yan. Siguro naman marunong kayo gumamit ng teflon tape. Yan, kailangan paayon sa thread. Yan, paayon. Yan, paabante yung paglagay niya, pag ganyan. Kasi pag pabaliktad, pag linagay nyo dyan mamaya yung fittings, matatanggal yung teflon tape. So kailangan paayon kung saan papunta yung thread, ganoon din ang paglagay ng teflon tape. Yan.
ikot lang na ikot. Tama. Pwede na mga kunti lang muna kasi ano minsan kasi hindi mo maisentro yung thread pag sobra kapal. Pero ito naman okay naman. So ayan na yung bago, yan. Ito yung bagong L connector, ayan yung luma. Yan. So dandahan ang pagpasok natin yan. Kailangan sentro sa thread. Huwag natin ipilit pag tagilid. Yan, pag tagilid huwag nyo ipilit. Delikado. Yan, pihitin natin na tamang-tama lang. Alalay lang. Pag naramdaman natin na medyo sagad na siya, huwag na natin ipili, ipersa kasi may teflon tape naman Yan. Kasi posibleng malustred pag sinubrahan natin yung higpit. So alalay lang talaga. Pakaramdaman na lang. Kung alanganin kayo, paggawa nyo na lang sa mga technician para sure. Dahil nga pag nasira yung thread ng tubo, magkakaproblema tayo. So ayan. Mga ilang ikot pa siguro, isang ikot o dalawa, tama na siguro yan. Basta sumagad na yung ihinto naman ng konti yan ihigpit. Yan. So tama na. Huwag nating percent ng todo yan. Nararamdaman ko kasi nakulang pa, pero tansyado ko na kasi. Pero pag kayo tingin nyo mahigpit na, tama na. Yan. Dahil may teflon tape naman yan. Kung mapapansin nyo, hawak ko ng nakatala nasa may puno. Kasi pag hinawakan nyo sa dulo yan, mas malakas ang pwersa nun. Akala natin maluwag pa, pero sobra higpit na pala. Ganyan ko tinatansya yung paghigpit. Ang hawak ko malapit dun sa pinakangipin, pinakang ulo ng katala, ang adjustable range. Kasi pag sa dulo natin hinawakan, iba yung pwersa nun So pag technician, pag yung sanay gumamit ng mga tools, alam na nila yon. Pag tayo, medyo alalay lang talaga. Yan sayang kasi yan. Guys, 250 yan, yung L-type connector na yan. Mayroon local na nabibili, mga tig 75 yata. Pero mahirap. LPG yan Kailangan wag natin tipirin. May magandang klase kasi yan. Yung mga aluminum, pangit yon. Yung parang zinc, malutong. So ayan na. Ayan, ikabit na natin. So pwede na natin i-testing dyan sa pinakang Pero natin muna, lagyan natin ng bula. Lagyan natin ng supply ng LPG para testingin natin syempre. Although bago yan, wala pa naman ako nabibiling bago na may defect. So testingin pa natin para makita nyo. Para makita ng ating mga viewer. Ayan. Ayan, nakabukas na yung tangke niyan. So lagyan natin ng bula. Ayan. Same process kung paano natin tinesting kanina para ma-detect yung singaw. Ganun din ang pag-leak test ng bago. So ayan, ganun din siyempre, paikutan din natin ng bula. Tapos galaw-galawin natin. Ayan. Doon natin kasi malalaman niya pag pag ginagalaw natin yung swivel. Ayan. So far wala naman siyang singaw. Ayan. Kaya pwede na natin siyang assemble para pagdating ng customer okay na. Ayan. So ulit-ulitin pa natin, ganun pa rin yan. Brand new kasi yan Pinapakita ko lang sa inyo kung paano pag-testing. Mas maganda kasi kung kalas, tatanggalin nyo dyan sa pinakabahay nung burner kasi pag nasa loob minsan mahirap. So ayan, may thumbs up na to si Matsuki. Ibig sabihin wala nang leak. Ayan. Visual check. Kailangan tingin-tingin, wag yung amoy-amoy lang, sisingot-singutin niyo yung amoy ng presence ng LPG, hindi po yan. Kailangan talaga visual. Which is kailangan nyo ng bula. Tapos kunting lubo lang kasi mahigit, lalabas at lalabas diyan. So ayan na, punasan na natin, tapos na yan para maikabit na natin. Ayan, thumbs up, Manoy. Ayan. Ayan na, inabit na natin guys, shortcut tayo. Ayan, one click. So yan, pag may apo yan, pag may singaw dun sa L-type, hihigupin ng hihigupin ng LPG yung apoy, pupuntahin dun sa ilalim. So lalo pag tinakpan natin yan. So ayan, takpan natin, tapos sindihan natin. Kung may leak yan, automatic yan, magkakaroon ng apoy yan dun sa ilalim. Pero dun pa lang sa pag-test natin kanina, nasa labas yung tubo, is wala na. Wala na talaga yan. So tatakpan na lang natin para ready na. Ready na para kay customer. Pero testingin muna natin na may takip. Ayan, nag-thumbs up na naman si Manoy. Ayan.
wala tayong problema dyan. So maraming salamat guys, at kahit paano sana may natutunan kayo sa ating tutorial na ginawa. Kaya kung paano pagpalit ng L-type connector. Ito yung luma. Yan. Ang kagandahan kasi nitong L-type connector sa likod, pag yung lababo nyo makitid, may butas lang kayo doon sa tapat ng ng tubo, pwede nang itungo pababa. Yan, hindi kagaya ng hose lang nakabaluktot. Yan, ito naman maganda, nakatungo sa baba, less space sa likod. Yan. So ang problema, katagalan syempre nasisira to. So ayan, pinalitan natin ng bago. So ito na ngayon siya, kasi nagliliyab siya dito guys. Ayan para doon sa mga hindi nakaano kaninang nag-umpisa ako. Ito, kita nyo yung discoloration, nag-aapoy dito. Tatakot yung may-ari. Saka delikado talaga kasi nag-aapoy dito yan eh. Pag nag-leak to, dito, siyempre mag-aapoy dyan. Dahil andito yung apoy, hihigupin yung dito. So magkakaroon ng apoy dyan sa ilalim. So ayan, nagkaroon ng discoloration dahil nasunog na yung likod. Ayan guys, yan ang disadvantage naman ganito. Pero matagal naman yan bago masira. Kaya lang dapat maglilik test tayo pag nakakaamoy tayo ng gas. Malamang doon, lalo pag L-type connector yung nasa likod ng tubo. So ngayon okay na. Pag may leak pa rin yan doon, siyempre magkakaroon din ng apoy doon uli sa likod. So ngayon wala na. Ayan guys, magkakaroon ng apoy doon sa likod. So ngayon okay na siya. Ayan o. Tapos sinabay na rin natin to kasi matigas kanina, maganit, mahirap pihitin. Ginawa ko na rin to. Ayan, sabihin na lang natin sa may-ari mamaya pag kinuha na. Okay guys, maraming salamat sa pagsubaybay sa aking maikling tutorial at pag-solve ng problem kung bakit nagkakaroon ng apoy dun sa likod. So ito ang ating nakita na swivel type. Tinisting naman natin kanina, nalinagyan natin ng bula habang nakabukas yung tangke, ay lumubo rito. So kailangan talaga palitan, walang remedyo yan, palit. Delikado kasi yan, L-type connector tawag nito. Yan, sa mga gas tube. May nabibili naman yan. Sa Raon, nagtanong ako dati, 250. Natawaran ko, pinakamura na, 230. Pero pag sa supplier ko, nakadirekta kay mura lang to. Kaso lang, syempre, wholesale. Hindi po pwedeng isang piraso lang. Ayan guys, maraming salamat. Matsuki TV po. Bye-bye.